Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Hanamichi Sakuragi, point of view. Noon, hindi ko nakikita ang sarili kong maging ganito. Pero sa tingin ko, ang mga taong worst na tulad ko ay maaaring magbago ng ganito. At mangyayari lamang iyon kapag dumating ang isang taong babaguhin ka. Tila himala na ang nangyayari sa akin. Si Sweet ang aking himala, ang aking salba. Inabot ko yung roses sa kanya. Ilang segundong nakatingin lang siya sa akin at sa mga bulaklak. Hindi ako makahinga ng maayos. Paano kung kunin niya tapos ihampas lang sa mukha ko? Or worst, hindi niya pa rin ako mapatawad. Pero wala sa mga iyon ang ginawa ni Sweet. Ngumiti siya at nakita ko ang ilang butil ng luhang tumulos sa kanyang mga mata. Bakit siya umiiyak? Nasaktan ko ba siya? Mali ba ang ginawa ko? Kung ano-ano na yung iniisip ko, kaya di ko napansin na kinuha na niya yung bouquet tapos hinila ako palapit sa kanya. Kailanman, hindi ko sinabi na hindi ako sa'yo, Hanamichi Sakuragi. Sa'yo lang ako hanggang kailan mo nanaisin. Wika niya at ramdam ko na lang ang labi niyang sumakop sa akin. Sobrang bagay lang talaga namin, pareho kaming magnanakaw ng halik. Ang dating malamig at maangas na Sweet ay ngayon literal na matamis. Ngumiti ako at ginantihan ang kanyang katamisan. Maharot na kung maharot. Mainggit kayong lahat. Yeah. Third person, point of view. Nako, mukhang huli na tayo. Hindi pinansin ng isang lalaki si Cairo. Nasa loob sila ng kotse na nakaparada hindi kalayuan sa bahay ni Sweet. Tiningnan niyang muli ang babaeng kahit kailan ay hindi nawala sa kanyang isip at puso. 2 years ago, nakuha ng babaeng ito ang kanyang puso dahil sa magiging mahinhin at cute nito. Pero ngayon ay malaki ang bumago. Wala na yung eyeglasses, yung pink na pang-ipit at yung mahiyain nitong ngiti. Ngayon habang tinitingnan niya ang dalagang iyon ay napagtanto niya kung paano na ito naging magandang tilag tulad ng inaasahan niya. Nagagalit ang lalaki sa kanyang sarili dahil sa ginawang panggagago para lang iwan at saktan ng dalaga. Kitang-kita ng lalaki yung pagkinang ng mata ng dalaga habang nakatingin sa isa sa mga lalaki nasa truck at tumutugtog yun. Siguro yung sinasabi ni Cairo na boyfriend ni Sweet. Humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa manibela habang nakatingin sa direksyong iyon. The twinkle in her eyes, ganun na ganun yung nagniningning ng mga mata nito kapag nagtitinginan sila noon. Ngunit masaya na ang dalaga, ngayon ay nahuhulog na ang loob. Pero hindi na sa kanya kailanman. Huli na ba talaga ako? Bulong niya na nangyuyukom ang kanyang manibela. May mahal na ba talaga siyang iba? Nakita nito kung paano hinila ng kanyang babaeng minamahal ang lalaking kaharap nito upang halikan sa labi. Hindi natiis ng lalaki ang sakit na nararamdaman at mabilis na minaniobra yung kotse paalis sa lugar na iyon. Pakiusap, mahal ko. Huwag muna. Pigiluhang bulong ng lalaki habang nagmamaneho. Walang imik si Cairo na nasa kanyang tabi. Alam niya kung ano ang nararamdaman nito. Pagdating sa bahay ay agad na dumiretso sa kwarto ang binata.
Sa saktong pagpasok ay hindi niya napigilan ng sariling suntukin ang pader. 1, 2, 3 at sa hindi mabilang. Alam niyang dumudugo na yung kamao niya pero hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang nararamdaman niya lang ngayon ay yung bigat at sakit na nasa dibdib. Masaya naman siya kahit paano dahil nakita niya muli si Sweet. Pero ang makita niyang masaya na ito sa piling ng ibang lalaki, yun ang hindi niya kaya. Ako dapat yun eh. Ako dapat yung nagpapangiti sa kanya. Ako dapat yung hinahalikan niya. Ako dapat, kami dapat. Nangingilagid niyang bulong at muling pinagsusuntok ang pader na mas lalong kinadugo nito. Tapos napadaos-dos ito paupo. Napasandal siya sa pader at napayuko. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Bakit ba kasi ang tanga ko? Bakit ba kasi sobrang bata ko pa noon? Bakit ba kasi natakot ako kay Papa? Bakit kasi wala akong paninindigan noon? Bakit kasi ang duwag ko? Maraming katanungan ang nasa kanyang isipan. Ngunit isa lang ang kanyang alam. At iyon ay ang pagsisisi niya sa pag-iwan kay Sweet, kung saan ay nagdadalang tao sa kanilang anak. Napatingin siya sa pinto nang bumukas iyon. Kuya Kaidi. Ayos lang ako, Cairo. Sagot niya agad at mahinang tumawa. Sa totoo lang, hindi. Bawi niya agad sa sagot at mulong tumulo ang kanyang mga luha. So, anong plano mo ngayon? Tanong ni Cairo kay Rukawa. Napaisip si Rukawa sa isasagot. Ang totoo, wala akong maisip. Sagot naman ni Rukawa. So, hahayaan mo lang sila? Tanong muli ni Cairo. Hindi nakasagot si Rukawa, ngunit buong pagkatao niya kumukontra sa sinabi ni Cairo na ngayon ay naglalakad na paalis. Hindi ako susuko. Hindi ko siya isusuko. Bulalas niya at tiningnan ng kapatid. Tinanguan lang siya nito. I know kuya, I know. Tapos tuluyan na itong umalis. Sweetheart Lisa, point of view. Hindi na kami pumasok nung araw na yon. Siraulong lalaki to. Dinamay pa ako sa mga kalukuhan niya. Nagmamakaawa siyang mag-date daw kami at talagang nagpapi-ice pa ang mukong. I found that cute kaya pumayag na rin ako. Pero dahil tinamaan nga siya ng magaling, hindi naman niya alam kung saan ako i-date. Tinanong niya ako kung saan ko gusto. Ano pa bang isasagot ko kundi mall. Kaya ayon, pumunta na lang kami sa mall. Nanood kami ng sine. Naglaro na sa arcade, kumain, nagpa-picture sa kasama ng mga anime cosplayer. He was so weird. Kulang na lang, isisigaw ko na hindi ko siya kilala. Nakakahiya siyang kasama. Tumingin-tingin din kami sa mga stalls at habang ginagawa yon, hawak-hawak niyang kamay ko. He intertwined his fingers with mine. Nakakahiya tuloy. Paano kasi? Pinagtitinginan kami ng mga tao. At sa tanan ng buhay ko, ngayon lang ako na-conscious ng ganito. Kahit anong pilit kong pagtanggal sa kamay ko, hindi ko maalis. Lalo lang niyang hinihigpitan yung paghawak. Tapos, titingnan na naman niya ako. Nakapapi eyes. Tapos, bumili siya ng couple shirts. Ewan ko ba, ang arte niya. Para daw mas ma-feel namin na real at perfect couple na kami. Nung magagabi na, inaya ko na siyang umalis. May gig pa ako eh. Ilang gabi na rin akong di nakatugtog doon. Hoy, Sakuragi, aalis na tayo. Tutugtog pa ako eh. Sabi ko sa kanya. Hindi ka tutugtog ngayon. Naipagpaalam na kita, kina Daiji Boy. Pero, tara, alis na tayo. May pupuntahan pa tayo. Kaya ayon, umalis na naman kami. Kala ko kung saan niya ako dadalhin.
Sa apartment lang pala niya. Hoy, bakit mo ko dinala rito? Gulat kong tanong, hindi pa ako pumapasok sa loob. Gusto ko lang ipakita kung saan ako nakatira. Pumasok ka na nga dito. Hindi kita gagahasain, uy. Nakangisi siya habang sinasabi iyon. Lalo akong nagdududa sa paraan ng pagngisi niya. Lay and one hand on me at babaliin ko yung mga buto mo. Banta ko sa kanya. Tumawa lang siya at umiling-iling. Okay po. Kamahalan, hindi ko po gagawin niyan. Pwera na lang, ikaw na mismo ang makikiusap sa akin na idadampi ko ang daliri ko sa'yo. Ngising sagot niya, sabay kindat sa akin. Ano nga kaya ang gagawin ngayon ni Rukawa? Na ito ngang si Sakuragi, ang boyfriend ngayon ni Sweet. Kaya abangan natin ito mga fam sa